Mga kapamilya, niyan ang mga balitang nahipos sa News Patrol. Ubang parte sa Davao Region, gibaha. Ulo ug panit sa buhayang silolong nga gi-preserve sa Crocodile Park, gikuha na sa Bunawan. Sa bungero nga gikantsawan, naghikog patay. 150 ka mga parisan sa Santo Tomas, Davao del Norte, libreng gikasal. O sa mga detalye sa mga balita. Nilampas na sa Ilocos Sur ang bagyong Silabuyo, pero may resulta kini sa kamatayon sa tulo ka mga tao. Samtang 16 sab ang samaran ug 13 ang missing base sa report sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Moabot na sab sa 1,895 ka mga tao sa 19 ka mga barangay ug 6 ka munisipalidad ug syudad sa Regions 3, 5 ug sa Cordillera Administrative Regions ang naapektuhan sa bagyong Labuyo. 673 ka mga balay sab ang sa Aurora ang na-damage. Na-stranded sab ang kapin 1,123 ka mga pasahero sa 6 ka mga barko o 8 ka mga motorboat. 17 ang mga kalsadang dili na magian, samtang 13 ka mga lugar sa Regions 2 and 3 sa Cordillera ang nawad-an og kuryente. Ngayong alas 5 sa hapon, gilauman nga makagawas na gyud sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Labuyo. Ug ang ubang lugar magpabilin paghihapon nga ulanon karong adlaw tungod sa epekto sa habagat. Gibaha sa ubang parte sa Davao Region tungod sa habagat nga epekto sa bagyong Labuyo. Si Dina Araneta sa detalye. Sa R. Castillo, Agdao, kutob-tuhod ang katason sa tubig hasta sa Huna Subdivision sa Davao City. Kutubagtak sa bangba sa Guerrero Street. Busa, dagang mga pasahero ang stranded ug dagang mga sakyanan ang nitiurok, hinungdan sa grabing traffic. Ang mag-amahang Rodrigo ug Jessa, gipahubas una ang tubig, una ang mitabok sa Fatima Inawayan Turil. Ito sab na lapawan yun itong akong kwan dito, babuyan, Ato daasan tubig. pagkahawak. Pero na, Kanunay na mo ginabaha. Oh, katong ang pinakakusog nga baha katong November 7 nya sunod karon na kusog kayo na. Kapit ang nisulod na sa mga balay-balay. Walay tao dito sa balay. Naa pero nanguan sila ng makwit. Ang kusog nga pag-ulan ug pagbaha hinungdan sa mas kusog nga southwest monsoon hatod sa bagyong Labuyo. Busa gipahimangnuan ang tanan, ilabay na kadtong mga nagbuyo sa mga landslide ug flash flood prone areas nga mag-igmat. Vina Aranata, ABS-CBN News. Mga kapamilya, kutob kaadlawon pipila paghihapon sa sa downtown area sa Davao City ang gibaha. Sa ironta ang update gikan kang Roderay Salas. Roderay. Francis, tungod sa pagbaha, gamay lang ang mga nagbiyahe, mga jeep kagabi, hinungdang dagang mga Davaoenyo ang mga stranded sa dalan. Gibaha ang kadaghan ng bahin sa Davao City kagabi atol sa pagbunhok sa kusog nga pag-ulan nga dala ni bagyong Labuyo. Kutob sa bagtak ang gilawon sa tubig baha sa Dalang Torres, hinungdang pipililang ka mga sakyanan ang nangunsunadang muagi dinhi. Kining usa ka multicab nga mipugos pag-agi sa baha, mitirik tunga sa dalan, hinungdang gitulak na lang. Sa Magsaysay Avenue, kutob bagtaksab ang gilawon sa tubig baha, ingon man sa Acacia o sa Suazo Streets. Tungod niini, daghang mga Davaoenyo ang stranded sa dalan. Ang ubang mga pasahero napugos paglusong sa baha aron makauli. Wala man si padulong dali. Wala gyud lisod gyud. Pugos na lang. Ang mga pasaherong gaatang ug masakyan halos sa tunga na sa kalsada mo para aron lang makasakay. Sama ni Ronnie Alves nga kapin sa usa ka oras nang nag-atang ug masakyan. Kung uli, pero sa man nga, may kasakyan yun. Wala, isog kaya pagsakay. Ano man? Puro puno. Puro puno. Oo. Nga ano sa mandugay na kay kadre. Oh, taon na. Gikan pa ko sa Victoria, paingon nga rin. Maayo na lang, nakakabit pa ang uban sa jeep. Pipila ka oras ang milabay, mihubas ra sabdayan ang baha ug mibalik sa normal ang dagan sa trapiko. Rod Gray Salas, ABS-CBN News.
Francis, pasado alas 2 ng kaganihang kadlawon misugod paghubas ang tubig baha sa downtown area, pero pipila gihapon ka mga nagabiyahe nga mga sakyanan ang wala ni biyahe. Gani sa ato ang pagmonitor kaganiha, mga police mobile patrol na ang nahimong pampasahiroan naghatod sa mga Dabawenyo. Francis. Maraming salamat, Roderick Salas. Mga kapamilya, tungod lang sa kansyaw naghikog patay ang usa ka sabongero sa Braulio Idohali. Ani ang report ni Claire Cornelio. Pamilya nga pwedeng pagawsan sa iyang problema. Gisayangan kaayo ang pamilya Esparas sa kamatayon sa ilang kamagwangang anak nga si Alice Paras. Sabado sa kadlawon, nakita ng patayng lawas nga nagbitay sa punuan sa kilid sa irigasyon doon sa ilang balay sa Purok 7, Barangay Duhali, Braulio y Duhali, Davao del Norte. Wala nagdahom ang pamilya nga mahimo kini ni Al, sanglitligon kini og baruganan og hingumidya. Sayangan dyan ko sa iya, ma'am. Nitabang dyan sa mua. Wala gi ko may nagdahom sa iyang una-una nga mo bigti din siya. Sumala sa pulis, posibleng nasilo kini sa kantsa o sa sabungan. Sabong niya, ang ihang manok, ang kalaban niya, pare-pareha ang manok, kolor. Mao to pagdaog, napunit niya tong sa kalaban nga katong ni daog, abinagiyaha ba. Niya kabalo ka sa sabungan. Ang mga tao diya puro lalaki ko na, di siyempre nakantsawan siya, nabuo siya ba, nabuo. Sumala sa MSWD nga si Angelina Takulin, posibleng giluom niini ang kaulaw sa kantsaw. Pero malikayan unta kini kung dunay komunikasyon sa pamilya nga pwedeng pagawsan sa iyang problema. Psychologically, kung ano naman gina sila, affected din na sila lo ang ilang self-esteem. Support system niya, dapat ang pamilya po, close family ties kay para nga kanang masuta gyud nila unsay mga problema pod within sa ilang mga anak. Sugyot sa MSWD nga ang ngayang tutukan sa matag pamilya ang komunikasyon tali sa kabanay aron dili musangko sa hikog ang unsamang personal nga problema. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Nadakpan sa mga sakop sa Santo Tomas Police ang pugante sa Davao Penal Colony nga si Ramil Castro sa poblasyon Santo Tomas, Davao del Norte. Si Castro may iskapo sa dapikol ni adtong Pebrero 28 karong tuiga humana sa niini nga kaslo na sa laing lalaki ang iyang kaipon. Si Castro nagatubang sa kasong robbery with homicide og nakaserbisyo na og 14 ka tuig sulod sa prisuhan. So, kagahapon, i-set up na to, gamit na to yung asawa. Fortunately, nadakpa na to ang suspect. Kauban ang mga taga-Bucor. Kalaing balita, gihatagan lang ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga ahensya sa city government og 72 oras aron maproseso ang mga dokumentong gipangayo sa mga residente sama diha sa My Business Bureau. Pero makabot baka kini. Unsa kalisod ang kasayon ang pagkuha sa business permit. Kana ang sayro nato sa special report ni Dina Araneta. Niadtong Lunes, miadto sa Business Bureau si Romeo aron mokuha og mga playog permit sa iyang negosyong boutique shop. Apan, tungod kay nag-offline ang computer, gipabalik na lang kini. Dali ra gyud siguro ni ma'am kay kuan man kining dili magkay complicated ang akong business. Ikaduha, sa ako raman pong balay, sarili lang. Taas ang proseso nga agian sa pagkuha sa business permit. Una, moadto sa Business Bureau, kinahanglang dala ng daan ang mga supporting documents, sama sa approval clearance sa Senro, Office of the Building Official, City Health Office, City Planning Development Office ug City Treasurer's Office. Iasas ang maong dokumento bago moadto sa City Treasurer's Office para sa pagbayad sa buwis. Kinahanglan sab mokuha og certification sa Bureau of Fire. Subling tanawon sa Business Bureau ang certification sa Bureau of Fire ay hamahatagan og business plate. Niadtong Martes, nag-offline na sabang computer sa Business Bureau. Busa, mianhin na lang kini sa Senro. Og tungod kay naanay kaugalingong negosyo ang vulcanizing shop, wala na kini nag-seminar. Nagbayad na sab kini sa City Treasurer's Office, nga mao'y Step 3. Niadtong Miyerkules, mianhi kini sa Bureau of Fire Protection para sa Fire Enforcement Safety Permit. Apan, wala pa nabisita si Romeo sa Bureau of Fire. Rason sa BFP sa Talomo, kulang sila og inspectors ug surprise checking sabang ilang himuon. Apan
Human positibo si Romeo, nga karong Lunes, mabisita na siya sa BFP ug makabalik na sa Business Bureau. Sir, katong day 2, wala kay nahuman ato, sabay nahuman nimo ato. Dito wala man ma'am kay offline man to sila, di ba? Offline daw sila tapos mura tong gipakuha lang ko og lain nga papers. Kaso lang daghan pa magkaroon gani wala gani inspection gahapon. So another day na pod. I-consume nimo to. So siguro mga 5 days. Sukwahi sa mando ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga kinahanglang mahuman ang mga transaksyon sa Business Bureau sulod sa 72 ka oras lang. All permits must be acted within 72 hours. Pag abot sa 72 hours, dili na nimo i-release sa taong aplikante. You forward the permit to me in this table. Pangutana ko og ngano niabot ka og tulo ka adlaw. Sumala sa Business Bureau, kaya nila kining buhaton o masayo pa. Ang problema, malangan ng papeles tungod sa hinay nga local network connection nga nagasige og offline. Ug mag-agad sab sila sa ubang opisina sama sa Bureau of Fire. I think ang makaka-answer po niyan, ma'am, is yung CIDC kasi kami doon sa po nag-develop nila yung system natin. So actually, pag offline nun, tinawag naman agad namin sa kanila, then pagka umaga na-fix naman. Okay. So first time since my stay as a movie doon sa opisina na nagkagano'n na nagka-offline. With respect po sa Business Bureau na after po sa ng Bureau of Fire sa Treasurer, alayan ng 15 hours, ma'am. Gilaw mang magdaso karong tuiga ang mga gustong mukuha og business permit tungod sa pagdagan sa mga gustong magnegosyo base sa malambuong dagan sa ekonomiya sa atong nasod. Busa hagit karon sa Business Bureau nga matuman ang gimando nga paspas nga mahatag ang mga business permit. Vina Aranata, ABS-CBN News. Mga kapamilya, at ang isa pagbalik sa News Patrol. Ulo og bukog o ulo og panit sa pinakadakong buhaya nga si Lolong ibalik sa Bunawan. Og mga sakop sa Bangsamoro sa Davao City, gitigom. Sa 28